Pwede ba kaming magsuot ng t-shirt, magdala ng placard o kaya streamer na nakalagay Duterte resign, Marcos resign? Opo. Sir Ted, yung ating pong kaisahan sa ngayon, panagutin lahat. Lalo na, klaro kasi sa atin na may mga ilang calls na pinapaypayan ng mga Duterte o kaya yung gusto ng extra-constitutional na pagbabago, napapahinain yung demokrasya natin. Kaya po pag may mga ganun siguro, while we respect yung mga panawagan ng ibang grupo, ay kailangan lang po nating pagsamahan yung mga kaisahan natin. And that includes yung pagpapanagot lahat kung saan diretsahin mo na, ma'am, ang pinaikot-ikot mo lang eh. Pro-BBM kayo, tsaka mga Martin Romualdez. Ayaw nyo si Sara Duterte. Tapos, anti-Sara, anti-Duterte rally na yan. tayo dalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Okay, so to answer my question, bawal? Yung bawal. Mga kaisahan po natin ay yung, syempre po, panagutin lahat. Sa ngayon po ay may mga ilan pong kasama na naniniwala kasi yung pagre-resign all sa ang dulo po nito ay dali muna, Mampaenga, sorry po Ginugulo mo si Manang Ted Pailon eh. Pinaikot-ikot mo, sabihin mo, anti-Sara Duterte ka. Pinapahirapan mo lang, ma'am. Kasi gusto ko lang klaruhin to eh. After all, wala naman tayong dapat na itinatago dito kung ano ba ang pwede at hindi nga pwede, no? So, kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo. So, pwede yun? Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, dapat na tuloy yung trial. So, yes po. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ituro ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po, sabi nga po ninyo, no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Marcos resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po, ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the same criteria of evidence. Anti-Sara Duterte yan. And gayon din po yung pulso ng mamamayan, kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope as far as we can para po panagutin din siya. Okay, so Ma'am Paeng, to excite more our viewers po on this particular subject matter, ano po, at yung paglahok nga po sa mga rallying ito, kung i-refresh ko yung aking placard, gawin kong Marcos Managot. Yun, hindi ko pinag-resign, no? Kasi siya yung pumirma ng budget eh. Di ba? Hindi naman resignation. Marcos Managot. Pwede na yon o hindi pa rin pwede? Siyempre po, dapat talaga panagutin din ang Malacanang, si Marcos, sa laki ng korupsyon na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero ang tatandaan lang po natin ay yung mga panawagan po natin kasi pinapaypayan ng mga Dutertes at sa dulo ay sila po ang mananalo. Wala na, talo na kayo. Kahit anong gawin niya, hindi kayo upo. Kaya po, definitely, kailangan managot ng mga Marcoses. Huwag lang po natin ipapahijack sa kampo ni VP Sara. Kawawa naman itong mga pinglawad-dilawad na to.
Ayaw nila si Marcos. Kapag napatalsik si Marcos, si Duterte ang uupo. Wala na. Tapos, talagang naghihintay. Sabi nga niya, ready na siyang mag-assume kung sakali man, di ba? Kaya very important po na we make the calls that the opportunity and this crisis provides without letting other forces, yung mga undemocratic forces, hijack it po. Opo. Alam mo, naintindihan kita, Ma'am Paeng, para bang the conundrum that we have now, baby girl, the predicament that we are caught, no? Where we are caught now is that para bagang you are caught between the devil and the deep blue sea with the devil. Sorry po. Yun ang sinasabi ng iba dito. Para bagang wala kang choice, ganon. So para pipili ka ngayon. The devil and ano yun? The devil and? The deep blue, between the devil and the deep blue sea. With the devil, pa rin sa dulo. Kaya sa amin po, meron po talagang way forward. Manong, The hindi devil. natin kailangang pumili sa dalawang pamilya. Hindi kailangan Hindi pumili. po pwedeng changing of the guards lang. Hindi wala silang magawa. Itong mga pinklawan dilawang umaalingasaw, wala po silang magawa. Kapag pinatalsik nila si Kaya ngayon, okay na sa kanila magnanakaw, bangag, ayaw nila sundin yung konstitusyon. Ayaw nila sundin yung sinasabi ng konstitusyon si Sara Duterte. Ayaw nila sundin yun. pwedeng ganon. Dapat po ay panagutin lahat at dapat po iba ng political dynasties para hindi lang tungkol sa isa o dalawang pamilya. Yes, ma'am. And I totally agree, ma'am. Yan po yung matagal na po nating advokasya. Yan pong usapin nga ng pagpapatigil na sa political dynasty at bato-bato sa langit, tamaan po, sana magkabukol. Oo, and political dynasty ang kanila magiging panawagan. Tama naman yun. Sa baha naman sa Luneta, lahat ng sangkot mag-resign kayo. Oo, dapat yun ang managot. sa kanila. Oo. Anyways, alam niyo ho, ito po'y bahagi ng demokrasya. And again, Ma'am Paeng, sabi ko nga kanina, we are given the gift, ng choice. Una, ikaw ba lalahok o hindi? Tama? Tama. Yes. And then, kung lalahok ka, saan mo gusto lumahok? Sa Baha sa Luneta o sa People Power Monument? Correct. Yan po yun eh. So, yun po ang ating choice na maaari pong pag-isipan come Sunday morning. Sige, so Ma'am Paeng, kayo po'y mag-imbita na sa lahat ng ating tagapakinig para po dito po sa ating inaabangan na event on Sunday. Ito po yung Trillion Peso March dyan po sa EDSA People Power Monument, ma'am. Iniimbitahan po natin ang lahat. Kita-kita po tayo sa EDSA People Power Monument ngayong Sunday. Tama na, ma'am. Tama na. Naintindihan ka na namin. Naintindihan ka na namin. Huwag ka na masyadong mag-iiyak, sabi nga. Di ba? Anti-Sara Duterte kayo. Ito po mga karyaso, pakinggan po natin ito si Manong Ted Filon. Sino yung mga party list ng mga maiingay sa confidential fund? Lahat sila ngayon, tameme. Oo, quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Lakas ng tawa ko. Oo. Lahat sila ngayon tahimik. Kasi nga nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. May SOP din? Pag ako naging presidente, itong aking executive secretary. Pero hindi mangyayari yun. Kaya na lang siya, executive assistant. Aba? Okay. Sabi dito, niyayabang nga pati ng AMLA, nakasama sila sa coordination. So, that should be easy. Tama, kasi ikaw ang estado eh. Sino bang pinakamakapangyarihan? Sino bang mas maraming pera, estado o si Zaldico? Yun na lang eh. Sino si mas Zaldico. Diba? Mas maraming pera gobyerno. Oo, gobyerno ng Pilipinas. Resources. Sino mas maraming abogado? Si Zaldico o yung Pilipinas? So, estado. Sabi nga kanina ni Atty. Cayosa, daming abogado sa DOJ, sa Ombudsman, kumbaga, sa NBI. Pagtulungan nyo na yan. Okay, tumatanggi ka, no? SunWest. Di isama mo sa demanda yung SunWest. Good point. Kasi naman may basis, no? Ipitin mo sila. Substandard. Di pa tapos binayaran na. Yung mga yan, malamang mga napag-uutusan lang. So papayag ba sila magpakulong? Di-demanda mo nang magsalita na yung mga yan. Kung gugustuhin ho ng Estado. Niyayabang nga nila pati ang AMLA kasama sa coordination. So that should be easy. Unless
pakitang tao Yan. and token effort lang as expected. Kasi it is evident that Martin and Zaldi will not go down without bringing the house down. Ha? How? Parang And as we parang know, linya sa pelikula. The accused will not even need good defense lawyers. If the cases being filed are originally meant only to create noise and achieve political objectives, pakitang tao lang ang lahat. Matalinong tao ito. Tama naman yung sinabi niya. Ito, observer ito. Pwede rin ito ma-interview bilang isang political analyst. Oh, bukas agad. Oo. Kasi nga, mga kapatid, eto, halimbawa lang, asan na si Maynard? Oh. Ba't mo sa akin tinatanong? Hindi nga kami close si Maynard. Pero isa po yan sa mga nababanggit ni Bernardo. Oo. Si Maynard mo. Mamaya po, babasahin natin yung ilang statement dito, just to refresh you, ha? Kasi po kahapon talaga confident si attorney, eh. Pwede bang iparinig na natin ngayon? Parinig mo na. Itong bahagi po ng statement ni attorney Rondain. I'm telling you now, walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang crime. Yung kliyente ko, kliyente namin. Again, ha? Sabi nga ni attorney Cayosa, ako, I recommend that guy to be the next DOJ secretary. Si Attorney Cayosa. Mahusay, no? Oo, magaling. Yung nga lang, kasi it's a political appointment also, no? Yeah. Anyway, so sabi nga niya, huwag niyong sisihin yung abogado. doing Ginagawa his lamang ng abogado yung trabaho nila. Tama. Kaya nga po, ayoko naman din pong paniwalaan at isulong yung minumungkahin ng barbero ko. Sabi niya, bossing, pwede bang, alam mo, yung mga kitang-kita mo na naman na guilty. Yung mga inaakusahan. Pero pinagtatanggol pa rin ng mga abogado. Sabi ko, yung sisihin niya kasi yan ang trabaho nila. Ipagtanggol ang kanilang mga kliyente na mapawalang sala. Paano yan kung talagang guilty nga yung kanilang kliyente pero ginagawa ng paraan para makalusot? Sabi ko, ganun talaga ang proseso. Yan ang umiiral na panuntunan natin sa hustisya. Ngayon, ang sabi niya, pwede bang kung sakasakali lang, na kapag naman talaga, kahit na sa ano pang pagsisinungaling, nakatulong na yung abogado, kahit na ano pang ginagawa ng pagtatanggol ng abogado, pero sa bandang dulo, napatunayan ng hukuman na guilty ang kanyang kliyente, pwede bang kasama sa sintensya yung abogado? Ako, mahirap naman yata yun. Dalawa sila, makukulong. Huwag namang, grabe naman. Halam mo. Oo. Haro, Diyos ko. Kasi kapampangan yung correct, yung kausap mo. Halam mo. Oo. Delikado yan. Bakit delikado? Madami sila. Baka maubos na yung mga... Pero, pwede bang tumanggi? Kunwari sa akin, abogado ako. Ikaw yung inaakusahan. Pero, kita ko na guilty ka. Pwede ba akong tumanggi? I'm sorry, I cannot accept your case. Pwede. It's obvious. Hindi ko kaya. Hindi kita kayang ipagtanggol. Kung ikaw masunurin doon sa Code of Ethics ng mga abogado. Oo. Kasi basically naman, ang kanilang sinumpaan dyan na hindi sila magsisinungaling, ha? Hindi dapat tinuturuan ng abogado yung kliyente na magsinungaling. Ang papel ng abogado is to see to it na yung karapatan ng kliyente ay hindi pinagkakaiba. Basically yun. Hindi yung kasama ka na sa paglusot, tumutulong ka na makalusot. Ang iyong main responsibility is to see to it that all your rights ng iyong kliyente ay hindi tinatapakan. So, Yun sa papel. Oo. Tumumpa pala sila na hindi sila magsisinungaling. Pwede palang tumanggi. Pwede tumanggi. Kasi kumalit ang bayad. Joke. Ikaw talaga. Hindi, sabi ko, hindi naman ako pwede yun. Kung kasama na yung abogado sa pagmamaniobra para makalusot yung guilty na akusado, sabi ni Barbero, hindi pwede yun. Di, bigyan na natin ng discount. Ano na namang discount? Discount? Paano discount? Kung ang sentensya doon sa akusado,
habang buhay na pagkakabilanggo, Sa abogado. sa abogado, 1 degree penalty. Lower. Lower. 1 degree lower. Alam mo Robert. yun, kako, ha? Kung sino man yung barbero So, mo. habang buhay na pagkakabilanggo, Oo. 20 years 20 sila years. abogado. Kalahati lang. May discount. Pwede maging mambabatas yan. Kaya lang, kapag sinulat niya yan, walang asasang ayon. Anong distrito o bill party dito? list? Eh di barbero party list. Wala pa namang kumakatawan sa mga barbero, di ba? Sa lower house, meron na ba? Meron mga manggagawa. Oo. Manggagawa. Pangkalahatan. Oo, pero para sa mga barbero, wala pa talaga. Pero pansin mo yung mga party list ng mga maiingay sa confidential fund, lahat sila ngayon tameme. Oo, quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Lakas ng tawa ko. Oo. Lahat sila ngayon tahimik. Eh kasi nga nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Oo. Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. May SOP din? Sure! Pag ako naging presidente, itong aking executive secretary. Pero hindi mangyayari yun. Kaya ano na lang siya, executive assistant. Aba? Okay. Sabi dito, niyayabang nga pati ng AMLA, nakasama sila sa coordination. So, that should be easy. Tama, kasi ikaw ang estado eh. Sino bang pinakamakapangyarihan? Sino bang mas maraming pera? Estado o si Zaldico? Oo. Yun na lang eh. Sino Si mas Saldico. Diba? Mas maraming pera gobyerno. Oo, gobyerno ng Pilipinas. Resources. Sino mas maraming abogado? Si Zaldico o yung Pilipinas? So, estado. Sabi Estado. nga kanina ni Atty. Cayosa, daming abogado sa DOJ. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. November 30, ngayon po ang rally ng mga pro-Bongbong Marcos, anti-Sara Duterte. Ngayon po rally ng mga pro-Pinklawan Dilawang umaalingasaw, pro-makakaliwa, pro-CPP, NTF. Mga ka-reaction, mag-ingat po kayo ha. Kung gusto po rin yung dumalo dyan, para sa akin, wag na po kayong pumunta dyan dahil yan ang rally na pong yan, mga kareaksyon, ay pinopunduhan yan ng mga bangag. Yan po ay pinopunduhan ng mga paring, alam nyo na, mga paring babaero. O mga kareaksyon, dito po natin simulan. Ayan po mga kareaksyon, umugong po yan mga kareaksyon. We made 3 options, of course you can make many options. 500 pesos daw po yan mga kareaksyon. Ako. Merong ham, merong spaghetti, merong ano ba yan, yung fruit salad ba yan? Merong pandesal, merong macaroni. Tapos yung option 3, merong pandesal, merong corned beef, merong ham, merong macaroni salad, merong spaghetti, merong ham. At tapos merong ham, merong spaghetti, merong... Napakalupit po niyan, no? Paano po natin pagkakasyahin yung 500 pesos dyan, mga kareaksyon? Dito daw 526 pesos, so kulang ng 26 pesos. 374 pesos lang yun, no? Grabe naman, Ma'am Christina Roque. Saan po ninyo galing yung inyong menu na yan? Saang supermarket po namin pwedeng bilhin? Meron pa silang mga prutas sa paligid na nga. Merong orange, merong apple, merong kung ano. Di ba mga kareaksyon? 500 pesos lang yan. Si Miss Christina Roque kaya, DTI Secretary, pangwiwi na rin to eh. Nakita ko, pangwiwi rin to eh. Oo, bumabata ka rin ma'am ng coca? Ma'am, paborito mo rin ba ang coca? Tanong lang ma'am, tanong lang. Walang personalan, tanong lang ha. Nakita kitang umingiwi ka eh. Ayan, mga kareaksyon, nagbalik daw ng pera. Si Alcantara, binalik para nakawin ulit ng ibang style. Naniniwala po ba kayo na nagbalik ng pera si Alcantara, mga kareaksyon? 100 million daw, may 100 million. Habang ang nawawala ay trilyon, 100 million. Sabi nga ni Senator Marcoleta, puro sapsap eh. Puro sapsap, puro mga butete ang inuhuli nila. At ito mga kareaksyon style lang nila yan. Palabas. Sabi nga palabas yan. Naniniwala po ba kayo mga kareaksyon dyan sa 100 million na yan? Paki-comment nga po sa comment section mga kareaksyon. Ayan pa oh. Hindi kami tanga. So ganito na pala ngayon. Magnanakaw ng bilyones tapos ibalik ang milyones pag nahuli. Pero huwag sabihing magkano talaga at sino ang boss mo. Hindi kami tanga, hindi ka makaipon ng 110 million
ng ikaw lang. May padrino, may protector, may financier. Alam ng taong bayan yan. Tama nga naman. Paano maiipon ng isang engineer, DPWH engineer, ang halagang 110 million nang mag-isa lang siya, si Alcantara? Di ba mga kareaksyon? Nakakatakot yan, 110 million. Magre-retire na ako doon. O ayan pa, si Henry Alcantara ay nagbalik ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 million. Saan galing ni Alcantara yan? Di ba napatalo na nila sa casino, mga kareaksyon? Magnanakaw ng bilyones tapos ibabalik milyones pag nahuli, pero huwag sabihing magkano talaga at sino ang boss mo. Mga reaction, mantagin po niya. Di ba natalo sila sa mga kasino? O ngayon, saan galing yung 200 million na yan, Bongbong Marcos? Galing ba doon sa mga maleta yan na inihatid ni Saldico? Tanong lang, 3 maleta lang yan 200 million, 4 na maleta, kada isang maleta, 50 million. O, 6 na maleta lang yan Di ba, kada buwan daw, 2 billion ang pinapadala? Wala yan, sap-sap yan. Ayan pa mga kareaksyon na itong si Conti. Conti nga ang pag-iisip nito. Alam niyo po ba mga kareaksyon, nagpupugay, nagsasaya ang mga makakaliwang grupo ngayon, ang mga NPP, CPP, NPA, NDF, na ang target po talaga ng mga to si Sara Duterte ay mawala sa eksena sa 2028 at ang mga kasama ni Sara Duterte para makabalik ang mga impluwensya ng mga CPP, NPA, NDF, Terrorist Party of the Philippines. Tsaka itong mga makakaliwang grupo, mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ang sinabi ni Conti kapag nag-resign si BP Sara Duterte at lahat ng Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. At pwede na raw mapauwi ang Pangulong Duterte dito, sabi ni Conti. Anong klaseng abogada to? Ayan pa mga kareaksyon Pre, ito ang patunay na hindi sila anti-corrupt, anti-Duterte sila. Yung rally po ngayon. Yung rally ngayon mga kareaksyon, di ba? Sabi nung basta't pwede daw po yung resign Sara Duterte, pero hindi daw po pwede yung resign na BBM. O di ba, mantagin mo yan mga kareaksyon. mga halaga pala ni BBM yung mga magrarally maya-maya. Di ba mga kareaksyon, Marcos resign bawal, BP Sara resign pwede. Ayan pa mga kareaksyon, pre, 100 million sinuli na magnanakaw, naniniwala ka, kanya yan galing. Alam mo ba ang meaning nito? Recycle, reuse, reduce. Parang yan parang garbage nga naman, triple R. Recycle, reuse, reduce. Ito pa yung sinabi ni Conti. Malupit din to ng Conti na to mga kareaksyon Malupit po to. Maraming pakuluto. Kapag nag-resign si BP Sara at lahat ng Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala nang kaming kapangyarihan. Kapag gumanda, ito pa yung sinulat na lang nung Grabe naman yan mga kareaksyon. Grabe naman ang mga makakaliwang grupo na yan. Ito. Effects at 2028 because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that 2 other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested, this whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila possibly against Bongo. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokhang, si Bato de la Rosa, with 2 senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be kasi it was floated. So, yun yung medyo logistical difference, but as to political impact, I will leave it as is. You have 2 popular, according to the ranking in the Senate elections this year, 2 popular
figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028, that could impact probably the chances of Sara Duterte if she runs. Asa pa kayo mga komunistang hilaw. Asa pa kayo. Talaga po mga kareaksyon ang tinatrabaho po ng mga makakaliwang grupo ngayon ay upang si Sara Duterte ay mapahina po sa 2028. Yan po, lumabas na mismo sa bibig ni Conti. Talagang ang punteriya po talaga nila, itong si Sara Duterte ay umina bago dumating ang 2028 at ito daw si Bato de la Rosa ay sure nang mapapadala sa ICC. Nako, mga kareaksyon, hindi ako naniniwalang si Bato de la Rosa. Siguro si Bato de la Rosa kapag napag-utusan ng mga, kasi po yung ICC, International Communist, International Communist Court. Oo, kasi puro mga komunista dyan nasa The Hague. Oh, yan business yan business nila. Pag pinakawalan nila ang Pangulong Duterte, wala na silang lilitisin dyan. Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa buong gobyerno daw po. Balikan lang po natin si Conti, mga kareaksyon. Hayagan na niya sinabi na 2 senador daw na kaalyado ng mga Duterte ang dapat mawala sa picture sa 2028 para siguradong 100% ay umina si Sara Duterte sa 2028. At yan nga si Bato de la Rosa sa kasalukuyan, mga kareaksyon, ay hindi na nga siya hindi na nga nagpakita. Magsimula nag-announce itong si Justice, si Ombudsman Remula. Which is okay naman, ako pabor po ako na wag na muna magpapakita ito si Bato de la Rosa dahil madadivert po, mga kareaksyon, madadivert po ang usapin ni Saldico na patungkol po dito sa nakawang trilyong peso, patungkol po dito sa flood control, at hindi lang sa flood control, pati na rin sa DOH, sa marami pang iba, mga kareaksyon. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay talagang nasabutay na po ng pagnanakaw. Pati nga daw yung business na droga dyan sa may Muntinlupa. Balita ako may pakakawalan silang isang drug, di ba? May pakakawalan silang leader ng mga sindikato dyan sa may Muntinlupa. Ngayon, mga kareaksyon, dahil daw parang siya yata yung nagpa-finance ngayon, hindi ko po alam May nabasa lang ako sa social media na ganyan. Di ba? Yung isa sa mga pinaka-head ng mga sindikato sa pinagbabawal na D. Pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, Even si pati yung Doris presidente at vice-presidente meron din. Si vice-presidente po wala. Okay. Si presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH. Anong pinakamataas? Si Vice President Sara Duterte lang daw ang walang insertion. Di ba? Mantagan mo yung mga kareaksyon, si Sara Duterte lang daw po ang walang insertion. Nang tinanong po itong si Bongbong Marcos, hindi na niya masagot. Dapat sagutin mo, lebiste, ikaw naman Gusto mo maging senador, ayaw mo naman sagutin yung... Grabe naman yan. Flood control project ni Sandro Salawag. Nagkolapso, di ba? Ano pang i-expect mo sa mga pamilyang yan? Pamilyang magnanakaw yung lolo, magnanakaw yung ama, magnanakaw yung apo. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna... Huwag kang mag-alala, hindi naman ingay ang nararamdaman mo. Tama yung nararamdaman mo, may tama ka, Brad. Hindi ako nagsabi niya na ang kapatid mo may nasabi. Sabi niya, lulong ka daw, lulong. Bata ka pa raw, lulong ka na. O ngayon, lulong ka pa rin. O, pangiwi-ngiwi ka. O, di ba? Tapos, nagano siya, tinatawag niyang loyalty check
sa mga hindi masyadong mataas na ranggo, sa mga kapitan, major, colonel, teniente, di ba? Loyalty check siya. Magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Nako mga kareaksyon, ilang kayang hindi kaya sila binigyan ng basura yan, no? Yung mga basura na kamaleta, hindi kaya sila binigyan yan, no? Bago sila pumunta dyan, no? Mga kareaksyon, kung ganyan po ang tugtugan dito sa Pilipinas, wala na po tayong aasahan sa mga men and women in uniform natin ngayon. Sila po, wala na po tayong aasahan na papanagutin nila yung mga magnanakaw kasi alam naman nila kung sino yung magnanakaw, alam nila kung ano nangyayaring nakawan. Basta sila po protektan lang nila yung konstitusyon daw tsaka yung mga taong bayan. Pero sa nakikita ko anong tawag doon? Hindi ayaw ko naman sabihin mga kakosa sa kulungan yun eh. Diba? Mga katropa hindi ko alam kung pinoprotektahan ninyo si Bongbong Marcos lang. Ito, meron pong inaing dito ang isang taxi driver na tinatanong po siya ng mga vloggers. Pakinggan po natin mga kareaksyon, ha. Ibinigay sa dayuhang hukuman ni hindi man lang dumaan sa hukuman ng Pilipinas. Anak ng puta na. Hindi ko maintindihan kung nasa ng prinsipyo at dignidad natin mga Pilipino. Kaya putangin ang Pilipino habang buhay na ginagagot, nilolokot, inaabuso ng mga dayuhang. Kasi mga wala tayong prinsipyo yun. Masabi lang na I love you, ba't panty ka agad? Diba? Mabola-bola lang putang na. Saan ka nakakita putang na kapag ang Pilipinas ang mag-e-export sa Amerika, 19 taripa ang ipapataw, pero pag ang Amerikano ang mag-e-export sa Pilipinas, 1% taripa ang iyan. Anak ng puta. Ano sabi ni Donald Trump kay Bongbong? You're a good president, ha? Hindi ko lang masabi. Sakang tangang president. Ginawa mong gagot tangang Pilipino sa harap-harapan ng buong mundo. Sinong papag-19 taripa laban sa isang taripa? Yan yung sinasabi ni Duterte na putang ina nyo, hindi ako aso na pahabol-habulin ninyo. Yung matanda na yung kahit gano'n ng bunganga, may prinsipyo dignidad. Talagang ipinaglaban niya talaga ang dangal ng Pilipino. Hindi siya tumungtong sa lupa ng Amerikano. Bagkus pumungtong siya sa lupa ng China at Russia. Kasi alam niya, style ng Amerikano eh. Walang permanenteng kaibigan yan, walang permanenteng kaaway. Puro pansariling interes ang iniisip ng mga hayop na yan. Tingnan mo, pagdating dito, akala mo kung mga sino. Kaya ako pag Amerikano, pag mga puti, putang ina. Hindi ako bilip yan. Nako, mayroon pong inaing yung ating isang kababayan na driver, na taxi driver yata sa ibang bansa yun, mga kareaksyon. Pero dito, ang usap-usapan dito, mga kareaksyon, talagang ito pong mga mangyayaring rally mamaya, mga kareaksyon. Yan po ay rally ng 1 trillion march po yan, na yan po ay binubuo po ng mga anti-Sara Duterte at pro-Romualdez at pro-Bongbong Marcos. Bawal nga daw po mga kareaksyon magdala ng placard ng BBM resign eh. Pero yung Sara resign, pwede. Mga kareaksyon, ito po yung buong interview po ni Manong Ted Pailon patungkol po dito sa Akbayan Party List, no? Yung pwede po raw magdala ng
Sara Duterte resign pero yung BBM resign bawal. Pakinggan po natin ang buong interview mga ka-reaction ha. Hawak lang kayo dahil baka manggigil kayo sa mapapanood ninyo mga ka-reaction. Si Rafaela Paeng David, opo, ang Pangulo po ng akbayan ito. Ang ating kakausapin, opo, sila po ay co-organizer ng Trillion Peso March Movement. Okay, girl, go ahead. Eto na, yung kanina nakausap po natin, Bahasa Luneta, alas 9 ng umaga. This time, ang organizer naman po ng Trillion Peso March na gagawin sa EDSA People Power Monument. And this is also the second Trillion Peso March. Kasama po natin si Rafaela Paeng David, ang presidente nga po ng akbayan. Good morning po, ma'am. Good morning, DJ Chacha, at of course kay Manong. Ito mga ka-reaction, ito, kain tayo rin po itong akbayan na to. Kain tayo ito mga ka-reaction, bakit kanyo? Okay lang na pamunuan sila ng isang adik at magnanakaw. Okay lang sa kanila yan. Okay lang, pabor sa kanila yan. Wala silang pakialam sa taong bayan, wala silang pakialam sa Pilipinas. Basta't pabor sa pinaglalaban nila, wala silang pakialam. Kahit na durugista, magnanakaw, mga sinungaling ang namumuno sa kanila, basta't wag lang umupo yung tao o grupo ang mamuno sa Pilipinas na hindi pabor sa kanilang pinaglalaban. Yung panatiliang mahirap ang Pilipinas. And sa ating mga tagapakinig din ngayong umaga. Ayan. Paeng, unang tanong muna, kamusta na yung inyong paghahanda para nga dito sa tinatawag na mas malaking Trillion Peso March na gaganapin sa EDSA People Power Monument? Anong oras ang simula ng programa at sino-sino yung major groups na makakasama natin sa Sunday? Yes po, almost ready na po tayo at halos excited na rin po kasi ilang tulog na lang tayo ay magkikita-kita muli sa EDSA para sa ating Trillion Peso March Movement Against Corruption and Political Dynasties. Ito po ay magsisimula ng 9 a.m. po yung programa, pero before that, we will start our march ng 8 a.m. Galing po sa iba-ibang points along EDSA. May ilang po halimbawa sa amin magmamarcha ng 8 a.m. mula sa EDSA Shrine papunta sa People Power Monument. And the program will be from 9 a.m. hanggang 6 p.m. po. So buong araw po tayo, mensahe, kantahan, performances, para ipakita ang ating gigil sa korupsyon na nakikita nating laganap sa Pilipinas. And we're lucky to be joined. Anong gigil sa korupsyon na sinasabi mo, ma'am? Gigil kay Sara Duterte, hindi sa korupsyon. Imuntay ka rin, di ba? Gigil sa korupsyon o gigil kay Sara Duterte? By key personalities dito sa kampanya na laban sa korupsyon, pinangungunahan na of course ni Cardinal Ambo David na sasama po sa atin sa ating programa this coming Sunday sa EDSA People Power Monument. Oo. Meron pa ba tayong ilang key personalities na dadalo dito sa November 30 rally? Because I remember nitong nakaraang rally, ang ingay nung naging pag-akyat sa stage ni Vice Ganda at ng iba pang mga artista at malalaking personalidad noong nakaraang September 21 rally. This time, meron ba tayong inaasahan? Yes, well, bukod kay Cardinal Ambo David, happy tayo kasi some celebrities will be joining us. Pangungunahan na ng Ben and Ben at shout out actually sa kanila, nagpapasalamat tayo kasi meron silang naunang appointment na performance pero they decided to cancel that. Wow. And to proceed kasi sabi nila para sa bayan so sila ay kasama natin. Nabudol po yung Ben and Ben. Nabudol yung Ben and Ben sa mga to, mga ka-reaction. Kawawa naman yung Ben and Ben. At kakanta, kaharanahan ng ating inang bayan. Ngayon din, meron tayong ibang celebrities kasama na si Catriona Gray, si Elijah Canlas, at iba pang mga banda katulad ng Over October, Hey Moonshine, and hopefully other many more will be confirming kasi may mga ilan pa po kaming hinihintay kung mapagbibigyan nila tayo muli this coming Sunday. Yun. So marami-rami po ito and pasalamat tayo sa Ben and Ben for canceling their gig para nga po dito sa November 30 rally dahil syempre uunahin yung para sa bayan. But are we expecting ng mas malaki at mas madaming pagdalo dito nga sa mangyayaring rally sa linggo kumpara noong napakarami rin tao na dumating noong September 21 dyan sa EDSA?
tayo po ay syempre umaasa na kung noon umabot po tayo over 100,000, sana po kung kayang madoble o matriple pa nga yung number ng attendees natin this time. And ito po, nananalig tayo na ang ating mga kababayan will go back in the streets para ipakita na talagang kailangang may managot at makulong dito sa mga sa laki ng corruption scandal na kinakaharap ng ating bayan. Okay. At anong magiging major na panawagan ng mga lalahok dito sa rally? Bawal? Oo, may bawal ba? Pero anong magiging panawagan natin talaga dito sa linggo? Sa atin po ang ating pinakapanawagan, syempre panagutin lahat kasi kitang-kita na marami pong sangkot, maraming kumita sa ating sa pera ng taong bayan. Pero more importantly, gusto po natin ng isang systemic na pagbabago, yung transformative reform na nakikita natin ay dapat itong krisis na ito provides us an opportunity na finally i-abolish na ang political dynasties. Kasi po kung hindi natin mapigilan na pamilya ang naghahari sa Pilipinas, mahirapan po tayong pigilan yung paghari-harian nila at ang kanilang pang-aabuso sa pwesto at pagnanakaw sa ating bayan. Kaya ang ating major na panawagan, tuldukan natin ang korupsyon, tuldukan natin ang political dynasties. Ngayong Naku.